doon is yung mga nangyayari in between, yung journey, yung process. So, I'll forever be grateful for that. How was the journey so far ng Lavender Fields? Ano yung pinaka nadala mo from the serye? Na tingin mong madadala, alam ko nagpapagbag ka, di ba, na character, pero yung learnings lang na natutunan mo making this. Sabi ko nga, bawat character for sure, merong isa sa atin or dalawa sa atin na nakaka-relate dun sa isa sa mga characters na napanood nila sa show. But ako for me, ang lesson talaga for me is we all wear masks. We all wear masks for a reason. Kung ano man yung reason natin na yun, hindi natin pwedeng i-judge ang isa't isa for doing so. Minsan ginagawa natin maaaring because we want to protect a loved one, or maybe it's because meron tayong ipinaglalaban. But then, we can't wear that mask for so long. At some point, kailangan mo siyang hubarin. And it's okay to remove that. It's okay to be vulnerable. And it's okay to be authentic, to show your authentic self. Okay lang na ipakita mo yung totoong ikaw. So, yun yung takeaway ko doon. Ano yung reaction mo sa last 10 days without spoiling? Yung nung nabasa mo yung script? Nye! Ganon. Totoo ba? Kasi ang dami pang nangyari. Kasi ano na lang kami nun, weeks 8 and 9, yung scripts na yung pinaka-last eh. So, nung binasa ko yung week 8, parang, okay, ay grabe. Tapos pagdating ng week 9, akala ko tapos na, hindi pa pala. Ang daming plot twist pa rin na nangyari. So, parang naisip ko, kung ako as an actor, na-excite ako dun sa mangyayari, mas na-excite ako dun sa, of course, sa mga manonood na magugulat din sila sa, May ganun pa. may ganun pa pala ha. Ganon. Ang dami mong roles, hindi ka nagpananap before. Pero what can you say about your role as Lavender Fields? Like, masasabi mo ba na parang isa to sa most memorable for you? It's not only the most memorable for me, but it's one of the most challenging. I realized na doing an action series or an action genre is no easy feat. Kasi you have to do everything simultaneously eh. Knowing your lines, not getting out of character, knowing your emotions, knowing your choreography, na parang lahat kailangan maipakita mo na nangyayari sila parang na may flow. Hindi dapat na makikita mong inaral or bilang or nangangapa. So parang grabe, sobrang challenging. So parang ngayon parang ma-appreciate mo na parang for example if you watch let's say action series sa Netflix, ang tumatakbo sa utak ko, gaano kaya nila katagal ni-rehearse tong scene na to? Ilang shots kaya to? Yung kumbaga parang nahihimay mo na siya. Umaabot ka na sa point na tume-technical ka kasi nagawa mo na siya. So naiintindihan mo yung degree of difficulty pag gumagawa ka ng isang action series. Pero what's next for you, Judy, after Lavender? For now, I'm taking on a short break. I'm embarking on a new, how do I say it? Like, embarking on something new. Nag-aaral ka ulit? So, to be revealed yan. And then, this year, I'm also taking up my master's in clinical psychology. Wow! And What are you taking up? Clinical psychology. Oh, Yeah. wow! Congrats! Bakit Thank mo you. naisip na mag-masters pa? You know you're very good at what you're doing already, pero bakit mo naisip na mag-masters? Minsan naiisip ko na parang, I think as a human being, parang I can do so much more. Na parang hindi, kumbaga parang meron pang life outside of show business. And naisip ko na parang, oo, I'm an actor, but I can still put on another hat. So you wanna do this para mag-accept ka ng clients, or you really wanna do this professionally? Yes, it's my dream, no, na to be able to put up like a small center to make mental health care accessible to all. Hindi lang talaga for people na parang kaya magbayad, but then alam mo yung sa lahat.
kung kakayanin, diba? Kasi syempre, tulad nga ng sabi nila, there is no health without mental health. So, yun yung heart ko from the time that I started studying psychology, when I did AcuDetox, got my certification there. So parang yun talaga yung goal, yun yung nasa heart ko, and God willing, sana yung dream na yun would turn into reality. Wow, I'm sure it will. Dahil go-getter ka, lagi mo tinatapos sa sinimulan mo. Pero dun sa clinical psychology, how does that help you as an actress? Oh, it's because parang you understand parang the motivations of your character, your intrinsic and extrinsic motivations. Parang you kind of like when you create a character, nakakapagdagdag ka ng lalim sa kanya. Kasi what's given is this, kunyari this person nakaharap mo, but then this person has a past. What happened there for her to turn out to be this way? So mas mahihimay mo yun, mas marami kang mai-inject na mga things na natutunan mo para mas mapakapal yung character, mas magkaroon siya ng layer. So that way, mas nagiging human siya. Yun. Hindi ka ba nahihirapan, Miss Judy? Halimbawa kasi kay Iris, syempre meron ka ng knowledge sa psychology. Parang, ay, ganyan naman siya, sige, intindihin ko na lang. Wala ka bang parang, oo? Well, as a person, oo. Diba, syempre, but as a character, hindi. Diba? But I think there was one time na, so basa-basa kami ng script, so, wait lang, nasa na ba tayo sa Lavender Fields? Wait, last 2 weeks. Baka kasi biglang mamaya may sabi ako na hindi pa napapalabas eh. So hindi sa free TV, hindi namin masabi kung ano pala papanoorin nila sa free Advance TV. lang ng 48. Two 72 episodes. episodes. Okay, anyway. So, may isang scene, kasi may nabasa kami ganyan, and then nagkaroon kami ng discussion ni Janine. Sabi ko, ha? Ganito na, naku, dapat hindi na to gagawin ni Iris kasi dapat ganito, ganon. Sabi niya, naku, o nga ate, pero hindi kasi ganito siya. Yung, alam mo yung itatry nyo parang i-justify. Hindi ko lang talaga makwento ka ni particular scene kasi baka mamaya hindi pa lagot ako. So, basta yon. So, magde-discuss kayo na parang, ha, tama pa ba itong ginagawa niya? Bakit? Kasi kung ako to, ganito gagawin ko. Yung, may mga ganon na klaseng discussions. Shorty, natanong ko na rin to kay Eko kanina. So, kung ikaw ba tatanungin, since ikaw parang pinakabida ng teleserye, gusto mo ba mag-extend? Sorry? Ano yung gusto mag-extend? Oo. Since kung ikaw ang tatanungin, bilang pinakabida ng teleserye, gusto mo pa bang ma-extend? Magkaroon ng season 2? Or it's just okay na? Kasi ngayon, well, as per script at na-shoot namin, parang yun na siya eh. Nagkaroon na ng closure yung mga bagay-bagay. Kasi makikita mo naman eh, mararamdaman mo naman sa serye kung alam mong, if it's asking for, let's say, a second season or a continuation. But then, kung gustuhin ko man na magkaroon siya ng extension, ang feeling ko lang is, kailangan kang mag-create ng maraming bagay. Dahil kung hindi, magiging pilit siya. But if you're going to ask me, my personal opinion is, sakto na nag-end na dito si Lavender Fields. Pero ending on a high note kasi ever since sa top 10 siya. At ang ganda ng, I mean, kahit nasa broadcast, sobrang ganda ng reception ng free TV audience. Grabe. Doon kami sobrang grateful. Kasi diba MG, parang when you do something, parang kahit papano, you put in a lot of effort, you put in a lot of hard work, you put in a lot of studying dun sa character ginagawa mo. At hindi lang naman kaming actors. But then, sabi nga, it's the village. It's our directors, our staff, our producers, even, the crew. Hindi naging madali. And yung malaman mo or makita mo na consistently tinatangkilik ng tao at natutuwa sila sa napapanood nila. Kumbaga, malaking bagay yun for us kasi parang kahit papano nare-reward yung hard work na inilagay mo doon sa proyekto. Kumbaga, victory yun for us. One of the most favorite series ng 2024 and up until now that it's ending yung
Lavender Fields. But of course, we do know you still have your movies. Are you embarking on, alam ko may summer MMFF eh. Yes, ano ba yun? Diyos Parang mo. doon ka ba namin makikita? Alam mo, eh? hindi ko alam. Sa totoo lang. Pero ang masasabi ko ay yung huling ginawa kong film sa Yes. Regal, tapos na siya. Oh. But of course, it's the producer's call kung saan Correct, nila correct. ilalagay yon. May isa akong may ginawa rin akong isang film na patapos na rin siya. Itong January namin matatapos. Mako-complete yung filming. But I'm not sure if it's going to be shown this year or maybe next year. So, meron pang dalawang Dahil pa ng bala. May bala pa. Kaya siguro pagod na rin ako. Kaya pala may kaya pala nakaka-travel. Yes. Kasi kumbaga, binuhos ko lahat ng 2024. So, normally pag June, okay, meron akong 3 weeks or kunyari, 2 weeks, 3 weeks na break. O sige, winave ko na yun. Kumbaga, mag-iimpok ako ngayon para Nagbabangko ka. nagbangko ako. I love it. Going back to your studies, kailan mo start tong This year. this year na? This year na rin siya. Ilang years siya? 2 years, 27 months, including yung practical. Pero Judy, ang sipag mo. Ang sipag mo. Kasi parang, alam mo yun, ang dami mo nang ginagawa. Pero ito pa rin, studies pa rin talaga ang priority. I think, paano ba? Nag-enjoy kasi ako. For some weird reason, yung I enjoy the feeling of being in a class. Gusto ko yung, di ba? Gusto ko yung student ako na nakaupo ako na nakaka-learn ako ng mga bagong things. Parang that sparks joy in my heart. I mean, it fascinates me. Para akong pag may nalalaman akong bago, natututunan akong bago, kinikilig ako. So, hindi So, siya ganun stressful siya. for you? Ang Sabi mo, school, hindi. all, no? Sana all. Mga classmate mo na si 30 next time. Hindi na kayo mag- Study hindi naman na-intimidate yung mga professors, mga ganun. Last 2 Alam mo, minutes. hindi. Last Kasi 2 minutes, mga nung kapamilya. natapos ko yung bachelor's ko, hindi naman. Kasi I was like really treated as a regular student. Walang special treatment. Siguro, na-accommodate lang is yung, ganun ko kasi yung na-accommodate lang talaga is my schedule. Because they knew naman that I was working nung time na yon. Yun, but then, kung ano yung binibigay na, let's say, homework or tasks or quizzes, exams and all, pare-pareho. So, walang, o sige, ano ka muna dito, pass ka muna dito. Kung ano yung date ng submission, submit ka. Fair trade. Commitment yan eh. I love it, studios. Studios ka? Oo. Hirap. Baka feeling ko mahirap ka kaklase. Feeling ko mahirap ka kaklase. Pwede mo akong kopyahan. Pagkakasa mo, hindi, joke lang. Pero Joke lang. Miss Pero Judy, baka may pag- nakikreate ka bang friends doon? Sa school? Oh, yes. May mga may mga nakasama ako na hanggang ngayon in touch pa rin kami. Pero parang di ba sila na-amaze sa'yo? Na parang, oy, si Jody, classmate ko yan. I think at first, syempre magugulat ka, di ba? No? Pero after a while, madidesensitize na rin sila sa presence mo eh. And then they realize na, okay, sa TV ganito siya. Tao lang din siya after all. Gusto lang din niyang matuto, gusto lang din niyang graduate, gusto lang din niyang mag-aral. So, that doesn't make me any different from them. Nakakatuwa. Sa mga school activities mo, ikaw ba yung ma-leader type or ikaw yung ma-member type lang? Sa mga school activities, Ikaw ba yung parang kinukuhang leader? siguro kasi ako yung pinakamatanda. No, kasi college sila eh. So, 16, 17, 18. Tapos nung nag-aral ako, parang I was like 38, 39. So, parang feeling nila, si ate na lang to, kay ate na lang. Ganon yung, okay, sige. Parang, siguro ganun nga, pag medyo mas may edad ka na, mas tinatrust nila yung, siguro maybe because of your life experiences, your Pero patunay ka talaga no, na doesn't matter kahit na anong age mo, anong profession mo. If you really wanna go back to school. Time's up, mga kapamilya. Kasi wala Change namang point na po tayo. wala namang Maraming salamat po. sabihin mo na timeline na kailangan mong sundin. Kasi kunyari, I would always tell myself, ay hindi ako gusto ko mag-aral, then next year na lang. Ay kung mag-aaral ako, 2 years pa yung master's, 27 months, so ilang taon na ako pagka-graduate, for 45 na ako.
But if I don't do it, I'd still be 45 anyway. Yeah. So, bakit hindi mo gawin? So, might as well, gawin mo na lang siya, diba? So, yun. Congratulations.